Yo, welcome nga pala sa nag-iisang podcast na kung saan tuturuan namin kayong i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Kami nga palang inyong mga host. Yeah. Ako si Bluff. Ako nga pala si Lay. Yan. Yan, Two tol. bros. Welcome to Bros Tuesday. Yan. Welcome back sa channel natin mga tol. Ang daming nangyari this week, bro. Tawag dito. May mga discoveries. Sobrang daming bagong discoveries, mga brothers. Specifically about online dating. Yan. Kaya, yun nga yung ginawa namin na video ngayon, di ba? Mm-hmm. About sa dating app. Yes. Ikaw ba, pre, anong mga ginagamit mong dating app? Sa akin, nung panahon ko ba o yung ngayon? Dati. Nung Prime mo, prime. nung prime ko, bro. Optimus Prime. Nung prime ko, bro, ang uso nun, Tinder. Yun pala yung pinakauna. Tsaka, Facebook dating, sumunod na lang, ganun. May mga scout pa nga, ganun. Pero parang sa akin, hindi siya masyadong effective. Hindi ko alam yun eh. Oo. Hindi siya sumikat ata. Ewan ko, sikat na din ngayon as a live platform na siya. Doon na sila nagla-live. Parang Bigo, ganun. Ako sa din eh, Tinder. Pero dati kasi, minor pa ako nun, bro. Na-detect ata. Hindi ko alam kung paano nila na-detect. Naban yung account ko kasi nalaman nilang minor. Talaga? Nung bata pa ako, pre. Sa Tinder, So, siting ko stricto din sila dun. Tara. Bakit mukha mo, tol, no? Babyface to, ban natin. 14 pa lang ako, pre. Paano ako, tol? Babyface ako, di ba maban din ako dun? Pero, ayun, recently, trinay ko yung Discord na banggit ni Fade. Madali ka daw makakuha ng chikas dun sa Discord eh. Pero kasi, ang negative side ko dun, call siya. Papasok ka sa isang platform, one-on-one kayo ng babae, magko-call kayo. Yeah. Parang, busy akong tao eh. Madalas, pag magte-text ako, text. Tapos mamaya na ako makakapag-reply ulit eh. Kaya, hindi ko kayang mag-put on too much time dun sa app na yun. Na may pag-usap. So, yun. Trinay ko yung Bumble, pre. Bumble, bagong meta yan ngayon, tol eh. Tulad yung kinikwento ko nga kanina, tol. Sa itong week na to, parang ang daming sobrang bago ngayon, no? Bukod sa busy yung mga ibang hosts natin dito. Kasi nasa seminar sila eh. Alam nyo na, pag tumatanda, naging busy na din. Dami naming na-discover, no? Parang sa dating app, tol. Matagal naman na siya, no? Dati, magaling na tayo doon, masasabi ko. Ikaw, ewan ko, na-try mo? Hindi, dati mahina ako eh. Sa dating app hindi ako naging active sa dating app. Sa akin naman, dati malakas na ako doon. Pero ang win rate, ang success rate ko hindi 100%. Yung recently na discover natin na paano i-stock yung photos, pre. tamang bio. Pre. Pero most importantly din yung yung mga saktong paano ka papasok, ganun, diba? Tamang escalation, pre, no? Yun yung wala kasing nag-reject sa akin kasi parang nagiging theory ko na before na hindi na ako nagde-dating app kasi more on focus na ako sa kung sinong pinapakilala sa akin, ganun. Ang dami naman dumadating na mga bagong tao sa buhay ko ngayon. Kaya parang wala nang irrelevant na parang hindi ko masyadong kailangan. Pero nasa isip ko na siguro pag bumalik ako doon sa dating apps or mga social media platforms na pwede kang maghanap ng kadate mo, tol, sabi ko, siguro mas malakas na ako before. Tapos nung sinubukan nga natin mag-experiment sa Bumble, tol, napatunayan ko nga. Pre po, 100%. Walang rejection, grabe. Hindi natin na-try, no? Parang, ano ba yun, pre? Blessing ba yun o curse? Gago, pre, super blessing yun. Tayo lang yung ganun, gagi. Legit. Tawag dito, tsaka, yun nga, kaya sinusubukan namin parang i-himayin at i-breakdown kung paano ituro yun, di ba? Pinag-isipan pa namin. Tsaka, ang dami kasing mga sobrang gagawin bukod sa personal na buhay natin, tol. Tsaka dito, gumagawa pa tayo ng libro. Sabay-sabay nga eh. Nagsusulat, ang dami kong negosyo. Grabe, parang sabay-sabay, mga tol. Pero at least may time tayo palagi para dito sa LT natin, bro, di ba? Ang downside ko para sa akin kasi kung ako gagawa, parang madali ko lang gawin. Pero kung ibabahagi ko sa iba, parang hirap. Diba? Parang paano ko explain? Diba?
parang na-explain mo siya as a product pero hindi siya na masyadong teachable, parang gano'n. Oo. Kaya yun yung inaaral natin, di ba? Parang kanina lang. Kung paano natin ibabahagi sa mga theories namin dyan. Kaya naisip namin, bigyan na lang namin kayo ng konting pahapyaw sa mga na-discover namin, guys. Although, hindi siya ganun ka-detailed. Kadiin sa ginagawa namin, parang gusto naming iparating. Parang gano'n. Sa ginagawa naming upcoming program, parang gano'n. Ni-reveal mo kasi, bro. Hindi ko pa nire-reveal eh. Hindi ko pa nire-reveal. Joke, believe, gano'n. Wala lang yun. Ang tawag dito, brother, naalala mo ba nung ginawa natin yun, tapos nag-photoshoot tayo ng konti, tapos nagulat tayo dun sa result na within 2 days, yung profile mo, bro, 400 plus, di ba? Numbers doesn't lie, bro. Hindi, akala ko scam. Numbers don't lie. Akala ko scam ni Bumble. Kasi first time kong itry si Bumble. Hindi kami nagpro-promote Sinasabi lang namin yung meta. Ano yung solid technique available. Oo. So that time, 400 plus. Yung nag-like sa'yo, bro. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, yung Bumble kasi, pag bibilangin niya kung ilang users yung nag-like sa'yo. Nag-swipe right. Tapos pwede mong bayaran yung premium para makita mo kung sino sila, di ba? So, inisip natin, di ba? So, ang nag-like sa'yo, brother, 400, no? 400 within 2 days, plus. right? Dalawang araw ba? Hindi pa. Wala, 1 day. Walang 2 araw. Parang isa't kalahati lang yata. Pre. Magto 2 days pa lang. 400 na. So, pre, di ba akala natin scam? Ano to? Gusto lang tayo pagbayadan ng premium. Tinanong namin si Fade. Magkano ba yung premium nun? 300 plus ata, pre. Parang unnecessary sa budget. Ilang kilo ang bigas natin? Tinanong natin si Fade. Pre, scam ba to, pre? Ilan ba nakukuha mong like sa Bumble? 50? 50 plus lang daw. Tapos nung chinek ko yung profile ni Fade kung Pogi, di ba? Pogi naman si Fade, di ba? Pogi na, hindi na mukhang weirdo. Hindi na mukhang creepy. Astig nga cool kid nga cool guy, ganun. Hindi pala cool kid, cool guy. Cool guy nga si Fade No. Di ba? Pero marami nagsabing pogi siya Bakit 50 plus? Nakita ko yung niya, yung profile niya, tol. Parang mga nakatago yung mukha, ganun. Medyo naka-side view, di ba? Which is yung na-discover natin, brother. Di ba? So yun, una namin mabibigay sa inyo, pag gagawa kayo ng dating profile, pakita nyo yung buong mukha nyo, tapos ang dapat na reaction is little bit of smile. Talaga ba? Yun ba yung sa'yo? Yun, not too much, not too less. Ganun. Basta hindi ba tamang dun is fierce? Fierce? Fierce, Madalas kasi pag gano'n ang... Pero hindi naman yung siga, pero serious. Pwede rin as long as mapakita mo yung buong mukha mo. Serious. Hindi yung mga naka-side view ka, gano'n. Naka-mask, naka-glasses, naka-cap, di ba? Tsaka, hindi bro, bago mo sila bigyan ng mga konting tips doon, no? Shoutouts nga pala doon sa mga, estudyante kong nagpapa-pilot sa akin ngayon. Sa dating apps, kanilang mga Bumble accounts. Kanina, yung mga students na yun, mga taga dito lang rin, mga bros. Kanina pumunta kami nung isang araw ba yun, tol? Yung nag-shoot tayo ng mga photos nila. Isang araw, no? Nag-shoot kami ng photos nila. Sinet up namin yung account. Ganun. Tapos, pinilot namin. Ang nakakatawa nga, tol. Lahat sila, may kantot. The next day, meron na agad, pre. Grabe, tol. Nung mismong araw nga na naka-match, tol, nung pinapilot ko, sabi ko, grabe. Overnight, no? Di ba? Kahit dito parang wala akong fail. Pero ewan ko lang tingin ko, ewan ko lang kung magaling lang talaga ako, ganun. Pero, 100% kasi yung success rate. Tsaka, nakakatuwa, tol, kasi yung isa, di ba, hindi naman siya masyadong mayaman, bro. Hindi rin ganun kagwapo, pre. Oo. Tawag dito, ang problema na niya, sobrang dami kong naset na date sa kanya. Paano yung kukunin, pre? Wala siyang baon, estudyante pa lang Wala siya pang date, di ba? Wala siyang pang date Sabi ko nga, pre, ako na lang ako na lang sisibak niyan, gago. Natatawa nga ako dun binibenta niya na yung mga laruan niya. Oo nga mga collection niya. Mahilig sa laruan yun, diba? Para malayman lang. Diba? Pero mali yun kasi kung ibebenta niya yung laruan niya para sa pussy, bro, mape-pressure siya, bro. Feeling ko parang makaka-affect sa interaction yun Matitilt, di ba? Siyempre, ginastusan ko to tapos hindi ko man lang makaka-score, diba? Parang parang bad na kaagad Kakakumpisa mo pa lang, mali na yung mindset mo kaagad Kaya control your dicks. Oo nga. Control your dicks, guys.
control energy. Ganun ba yan? Ata. Oo. Yun. Sa unang topic natin ay, ano ba yun, Bluff? Pakishare naman. May nagtatanong kasi sabi niya, mas masarap daw bang makipag-sex kung mahal mo? Ayan ba yung tanong? Hindi ba yung best dating app? Ay, dating platform. Ay, dating platform. Ay. Yun na ba yun? Hindi, kung yung best dating platform, no. Hindi, tsaka na muna yung isa yung sinabi mo. Doon muna tayo sa best dating platform. Yan ang first topic natin, best dating platform. Cut mo na lang. Pwede na din siguro. Sige, tignan natin to. Yung, para sa akin, ang best dating platform, sa ngayon, sa na-try ko kasi isa pa lang naman na-try ko is Bumble. Yeah. Agree. Pero, hindi lang doon nagtatapos. Kasi, meron ding Facebook. Facebook dating. Facebook friends, tol. Facebook friends. Oh. Tsaka bukod doon, Call of Duty Mobile, bro. Self-explanatory na yung sa dating app. Pero alam mo, bro, experience ko lang, bro. Magaling kasi ako sa Call of Duty, bro. Tingin ko wala akong time maglaro nun diretso. Pero tingin ko pag talagang binatap ko yun, yung parang wala akong trabaho, ganun, wala akong business, walang work. Magta-top player ako eh. Kaya mayabang ako doon, tol. Ngayon, pag may mga nakakalaro kami mga babae, syempre dinidiskartehan ko, di ba? Sobrang effective, bro. Grabe kasi magaling kasi ako doon, Paps eh. Kaya syempre lagi silang sumasama, ganun, gusto nila pabuhat, di ba? Tsaka bukod doon, syempre, with lines, alam nyo na, baka lay yan. Tapos, yun nga, effective doon, bro. Lalo na sa pagka nakipag-interact ka doon sa mga clans. But although wala akong clans kasi parang time consuming, ganun. Yung mga random players lang, tulad ni Fade, kasi player yun eh. Yung mga chicks na nakikilala niya doon, tapos pag kinikilala ko, ina-IG close ko, bro eh. Ina-IG close mo? Yun, sila nga nagbibigay, hindi ko nga tinatanong. Kaya IG close, sabi ko. Sila nagbibigay eh. Yung shout out sa inyo, baka mapanood nyo to, di ba? Ano ba IGN mo, bre? Ano IGN mo? Ano ba? Siyempre, lay. Lay. Pag nakalaro nyo ako, guys, di ba? Gabi, ganun. Gabi ako free, madalas eh. Or kung makakalaro ng mga girlfriend nyo, ingat sila ka. O, maglaro ka ng tol. Ang dami babae doon. Grabe, puro magaganda pa. Kung masingit sa time, pre. Oo. Iniisip ko nga, pero pag di ka magaling siguro, baka mahirap. May na din ako sa shooting games eh. More on MOBA ako. Ayaw nga pala, tol. Relating doon sa sinabi ko sa Call of Duty, bro. Alam nyo guys, trivia lang to, no? Kung saan kayo pinaka madaling makahanap ng mga dates ninyo sa bagay na magaling kayo. Tulad ng, for example, bro, magaling kang mag-review. Sa school ka, madaming dates, malamang. Sa club, lugi ka. Siya, hindi ka magaling dun eh. Ito naman, magaling kang makisama. Diba? Sikat ka. Sa bilyaran, gano'n, mga frat meetups, diba? Diba kasi mga sis, mga brad, mga gano'n. Yep. Diba? May mga anniversary, gano'n. Doon ka naman magsha-shine, diba? Pero sa school, kung medyo bobo ka, parang di ka na masyadong papansin, diba? Unless parang sobrang galing mo na. Tapos, tulad nun, diba? Sa Call of Duty, magaling ako doon, kaya dami kong nakikita doon. Ngayon, gusto kong isipin nyo guys, kung saan kayo magaling na bagay. Ano bang mga hobbies ninyo? Baka mahilig kayong mag-craft, gano'n, diba? Hanap ka ng mga arts, diba? Mga artists. Hindi, tignan nila kung anong hilig nila, tapos tignan nila kung may babae doon. At kung meron man, mga chicks doon sa hobby nila, doon sila magiging parang pinaka-madali na maghanap ng babae. Tulad ng, kunyari, yung sa pagmumotor, gano'n, tol. Big bike, ang dami mo nang alam. Maganda yung bike mo, ganyan. Tapos may mga lady riders kang nakakasama. Doon, madali mong pick upin yung mga yun kasi nandun ka sa community nila, may familiarity, diba? Ayun nga eh, sasabihin ko parang sana eh. Oo. May familiarity. Pero next ano? Oo. Ayun, siningit ko lang kung parang gusto nyo malaman, no, kung saan pinakamadaling maghanap ng mga babae. Isipin nyo mabuti kung saan ba kayo magaling. Sa akin, kung sasabihin ko, magaling kasi ako sa, sa pagsasalita, sa mga negosyo, sa mga meeting, ganun. Kaya, madalas, nakikitaan ko ng paraan sa, yung mga kasosyo ko, tol, pag meeting, ganun, parang doon ko siya napapaamo, tol.
Diba? Pwede mo pang gamitin yun pang sales talk eh. Mapapabili pa sila ng product or service mo, di ba? Oo, bro. Bigyan ko sila ng joke, di ko i-reveal ko anong business namin. Ito, kunting tips. Ayan kunting tawag doon, bro. Props. Oo, tol, ganun. Tsaka ano pa ba? May naisip ka pa bang ibang parang magaling ako sa bagay? Chess, tol. Okay. Sasabihin ko pa lang sana. Kasi meron akong crush dati. Nag-story ako nung Tamiya. Ano ba yung Tamiya? Parang mga race car na toys. Sobrang bilis. Tamiya car. First time pa rin na, kasi crush ko yun eh. Bigla siya nag-hit up sa akin. Tinanong niya, nagtatamiya ka rin? Sabi niya. Sabi ko hindi eh. Kasi hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Dapat nagsinungaling ako. Ano story mo lang? Story ko lang kasi may napanood ako nagtatamiya. Pinicturean ko lang. So, yun. So, dahil sabi ko hindi na siya nag-reply. So, walang familiarity. Paano kung nagtatamiya ako that time, di ba? Nasa isang community kami. Yes. So, most possibly, magre-reply siya. Makakapag-build ako ng relationship. Di ba? Yes, bro. Mas madaling mag-bond, ganun. Di ba? Kaya agree ako sa sinasabi mo. Na, lumihis lang ng konti, back to the topic. Ano nga ba yung may sinasabi ka doon to? May tinutuloy ka tungkol sa online dating platforms? Online dating platforms? Sabi ko Call of Duty yung pinakamaganda. Tapos, yung sa'yo. Yung isang pwedeng mong paghanapan. Kung magaling ka doon, di ba? Sa Facebook Marketplace. Ay. Di ko naalala. Totoo yan. Nakakatawa. Meron akong binili nung last eh. Tapos, sir, bukas ko po i-ship. Sabi niya. Sige po, ingat ka po ma'am. Blank. Yung full name niya. Sabi ko, basta mag-ingat po kayo ma'am. Sabi ko, tapos buong pangalan niya. Tapos, binalik niya yung banter pre. Ikaw din sir, blank. Sir, yung full name. Sinabi yung full name niya. So, sinabi parang in a comedic way. Na ang weird naman ito, full name yung itatawag sa akin. Tapos binalik niya sa'yo. So, yun yung sumabay siya. Pahiwatig, no? Oo, na merong interest na binibigay. Kasi more likely, ni-stock ako noon eh. Oo. Kasi syempre, i-deliver niya yung product sa bahay namin eh. Di ba? Ayun. Pagka-deliver niya, gano'n lang din niya pag-usap ko sa'yo. Kamusta po ma'am? Sabi ko. Tapos, ito na po ba yun? Ganun. Tapos, ang nakakatawa dun pre, kasi, tinanong ko siya, kung meron ka pang gagawin, sabi ko kasi mag-isa niya eh. Nakamotor lang siya. Yeah. Magmerenda muna tayo dito sa amin. Sabi ko mainit eh. Sabi ko, nagmerenda kami pre. No. Pero nakiss close ko lang siya. Sa pisngi lang. So, pero looking forward siya sa date. Sa next date. May experience ako sa ganyan. Though hindi sa marketplace, sa Facebook group. Bumili kasi ako ng pusa na mahal, tol. Alam mo yung mga exotic? Yeah. Yung mga galing ng Ukraine, gano'n. Magkano yun? 40K? Kulang ng 1. 41? 50? 140, tol. Ay, 140K? Okay. Hindi mo na nabutan, no? Hindi na. Exodia. Hindi na. No, ngayon, bumili nga ako galing Ukraine ng ng quality na pusa. Nagkataon na yung nagbebenta, tol, super chicks. 'Di ba? Laki ng suso tapos maputi. Alam niyo na yun, yung typical na maganda, 'di ba? Ano bang maganda? Yun nga. Tapos napansin ko na gusto niya ako kasi tinanong niya, ilang taon ka na, sir? Sabi. Interested siya. Personal. Ba't ka naman? Parang nagtatanong ng resume mo. Papasa ka ba sa akin? Parang gano'n business lang, di ba? Oo. Napansin niya siguro na yung pag-reply ko is professional tsaka parang alam ko yung sinasabi ko. Ganun, di ba? Sigurado sa sarili. Yun din madadala sa inyo ng confidence eh. Mga theories sa totoo lang. Tsaka kahit saan ka dumadalin, basta mayroon kang true confidence, mag-shine ka talaga. No? Yun nga, 'di ba? Bumili ako. Tapos tinatanong niya ako ng age ko, bro. Sabi niya, mabuti may mga ganyan na kayong pera, no? Ang bata mo pa. Ang bata mo pa, may ka na, may ganito, may ganyan. Anong ako, wala pa, parang puro lang kami, pabili, sabi niya. Tapos mga shopping lang, ganyan, sabi. Tapos, syempre, tinake ko yun as compliment kasi parang bata ka pa lang, parang mayaman ka na, parang ganun yung pinapahiwatig niya, 'di ba? Pero hindi ko sinabi, parang anong work mo? Parang tinanong niya gano'n. Hindi, puro negosyo lang sabi ko. Tapos di ko na sinagot ko Parang anong negosyo? Parang masyado ng Parang, too much na. Too much na. Oo, sabi ko,
Pag sasabihin ko sa'yo, kailangan papatayin na kita, sabi ko. Secret yun. Secret sabi ko. Siguro next time, sabi ko. Tapos, tumawa na kami. Konting banter, gano'n. Alam mo na banter, bro. Diba? Kikreate ka ng conflict, tapos papanalo mo yung conflict na yun. Diba? Yep. Banter, guys. Tapos, yun. Long story short, bro, nung nag-meet up kami, nung hinatid niya yung cat, kasi I chose not to, na hindi kami mag-meet sa house, sa mall talaga, para quick date. Parang, ay, busy ba kayo, ma'am? Sabi ko. Busy ba kayo today, ma'am? Pwede ba kayo ngayon meet up? Sabi ko. Hindi, wala naman, sir. Sige, sabi niya. So, nung narinig ko yung go signal na hindi siya busy, hindi ko siya pinapunta sa bahay, tol. Pinapunta ko siya sa mall. Tapos, nung nandun na kami, doon na, dinate ko na siya doon, instant date. So, nagkataon na wala siyang date. Tapos laki na suso niya, ganun ng sabi ko na nga bang papaganda. Nung oras na nakita ko nagpaganda siya, tol, alam ko na, gusto niya yun. Diba? So, bago ko iuwi yung kahit nag-sip muna kami ng cup of coffee. Yun. Tapos, diba? Na maka 3 dates ata kami, tapos nalay ko. Ganun. Naging side chick ko pa. Nice one, pre. Ano yun, pre? Tingin mo lason yun? Yung alin? Yung game. Yung game? Kasi subconsciously, pre, kahit sinong magandang babae na makausap, merong sumisingit-singit palagi na Yung game? Oo, pre. Lason ng game. Gagi. Sobrang blessing yun, gagi. Nung nalaman ko yun, para akong anime na may powers Ako nga din Ako lang may kayang gumawa nito, parang ganun diba? Sa buong circle ko, ako lang, lahat sila sa akin magtatanong, lahat sila bilib na bilib sa akin. Kahit tayong mga magtotropa, tayo yung main cast. Simple diba? lang sa atin. Tayo yung mga hashira, parang ganun. Pre, nalay ko silang dalawa. Tapos ang reaction mo, Oo nga Di ba tulad yung sinasabi ko sa'yo, pagka yung mga, normal na tao, tapos, anong pangalan yan, pre? Tapos sasabihin nila, huwag na yan, may boyfriend yan. Tapos kapag sa atin, never tayo nagsasabi ng ganun Pero pag tayo naman nakarinig nun, uy, may boyfriend yan. Tapos, ano naman, di ba? Yun yung unang papasok sa isip natin, ano naman, di ba? Kasi alam natin mag-game. Ang best defense dyan, kapag may dinideskartehan kang may boyfriend, tapos nahuli ka nung boyfriend niya, bakit mo nalang di girlfriend ko? Ganun. Hindi ko alam na may boyfriend siya, kamo. Wala naman sa profile pic Ganun. Lusot gano'n. Siyempre, hindi mo naman talaga alam, di ba? Tapos kung nagpainit siya, nag-aaya siya ng suntukan, di ayaw mo siya, nakakatawa siya, para siyang asong Walden, di ba? Ay, kwento ba natin yun? Hindi. Huwag na. Baka mapanood nila Ay, sige. Ano na yung, ikaw, may sasabihin ka pa ba? Goods na. Sige, goods na. Next topic na tayo, mga theorist. Na-miss namin sila Chase. Wala sila dito. Busy sila. May nagtanong, bro. Bakit hindi ako nire-replyan ng babae kahit okay naman yung chat ko? Okay naman yung chat niya. Hindi naman siya manyak. Sa tingin, baka hi. Hi, ganun lang. Hindi daw siya nire-replyan. Siguro, paano yung picture? Judgment, ganun. Kaya hindi siya typings, ganun. Kasi dalawa lang naman yung ano bang tinitignan ng babae pagka nag-chat ka sa kanya? Siyempre, kunyari mukha agad, sa Facebook, mukha ka agad, di ba? Pangalawa, kung status mo. Yung background mo, di ba? Sino ba to? Kunyari, nag-background ka sa squatteran, tapos yung isa, background mo sa mall, ganun, di syempre. Sa hotel, ganun. Hotel. Mas maganda yung sa hotel, di ba? Sinong re-replyan, di ba? Yun naman madalas Tsaka, tawag dito, kung di ka nire-replyan ng babae, bro, palit ka picture, di ba? Tsaka baka wala pang familiarity, kasi sa tulad ng sa social media, sa Facebook or sa Instagram, ganun. Madalas, tulad nung sinabi mo, bro, mag-heart ka muna doon sa mga stories niya. Or mag-react sa mga post, ganun. Kasi, let's be real. Yung mga babae na yan, kapag nag-chat ka sa kanila, para makakuha ka ng reply, dapat pumasa ka sa mata nila. Titignan agad nila yung profile picture mo. Totoo naman yun Titignan mo nila kung pangit, kung gwapo, tsaka nila re-replyan. Now, not all the time gumagana yun. Minsan kasi may mga gwapo, pre, na kahit anong chat nila, hindi nagre-reply yung babae. Why? Why is that, diba? Anong explanation nun? Kasi walang familiarity. Parang ako dati, nag-chat ako, kaka-add ko, kinonfirm, hey, kamusta ka ako agad? Yeah. Hindi ko nire-replyan, pre. So, ang reason behind that is walang familiarity. So, how can you build familiarity?
in just a very easy way, di ba? Mag-react ka sa mga posts niya for 1 to 3 days. 3 days siguro, 3 to 5 days. Hindi naman consistent yung mga parang paisa-isa lang. Ganun. Kung natawa ka talaga, reactan mo. Pero kung pa-corny, wag, di ba? Tsaka wag sobrang daming hearts. Pero at least, alam niya na may bago siyang reactor. Tapos yun, makakapag-build ka ng familiarity. Tsaka mag-story ka din ng mga something na... Legit talaga, pre. Legit. Astig, di ba? Legit at baka hilig niya rin. Diba? Stalkin mo. Kasi kahit hindi niya i-heart yun, basta ma-view niya, astig ta, parang magmamarka ka sa isip niya. Mahilig din pala siya sa ganito, ganyan. Mga pusa, parang gano'n. Diba? Yeah. So, that builds familiarity, di ba? Tapos, syempre, saan ba nag-uumpisa ang lahat? Di ba sa opening chat mo? Madalas, maganda is, yung chat mo is something na mag-grab ng attention niya. So, paano yun? Mag-drop ka ng mga funny and witty lines, di ba? Something about sa story niya. Kunwari, sumasayaw siya ng TikTok niya, seductive, ganun. Madalas, ang lahat ng reply ng mga lalaki dyan, shit, ang sarap, ang ganda, mga ganun, di ba? Narinig niya na lahat yun. Magsabi ka ng something na hindi pa yan naririnig. Kunwari, observe mo yung room. Kunwari, hindi pa natutupi yung damit. Magtupi ka nga muna. Create banter. Magtupi ka nga muna. Ano ba yung banter bluff? Paki-explain? So, banter is something na parang nakikipag-argument ka or debate in a funny way. Funny and teasing way. So, paano natin bibigyan ng example? Statement siya na nag-provoke ng reaction. Fun conflict. Reaction. Reaction sa babae. Kasi ang explanation nun, pag nag-uusap kayo guys, pag stale lang, ganyan lang, mas okay yung nagbabanter ka ng a little bit para kumaganon. Diba? So, paano natin makakapagbigay ng tingin example ko, ng hindi banter? tayo magkakasundo tingin ko hindi tayo magkakasundo pagka magkapatid tayo. Kasi parang bossy type ka. Tingin ko lagi mo akong utusan, tapos ako naman lagi akong magagalit. Magpro-provoke ng reaction doon sa babae. Paano mo naman nasabing bossy ako? Mga ganun. No, yun yung pinaka-basic. Pero kung gusto niyo talaga ng mas gumagana guys, observation. Kailangan yung gumawa ng observation doon sa certain scenario and place na kinausap mo yung babae, di ba? Parang yung tulad yung sa ka-chat natin bro, sa Bumble nung nakaraan, di ba? Parang may nasabi siya about sa tagasan ka, sabi niya, yo, Tiny Montana, ikaw ba yan? Ganon. Tinasting ko in a fun way. Tapos, di niya na-get. So, di niya na-catch yung banter ko. Sabi ko. Tapos, yung sumunod doon, sinabi niya na akong tagasan siya. Tapos, ang next kong banter doon, sinabi ko sa kanya, balita ko yung mga taga-Pasay raw, heartbreakers. Totoo ba yun? Sabi ko. Hindi. Isa mo narinig yan. Sabi. So, parang nag-create siya ng conflict, diba? Nag-qualify siya. So, I won the conversation. Yung mali na conversation. Kasi bro, diba? Hindi mo na breakdown. Banter, win, escalate. Sa dulo may escalate. Ano yung win? Ang win, pag nag-qualify yung babae dun sa banter mo. Panalo ka na dun. O kaya nag-smile, tumawa, o kaya... Basta nag-produce ng reaction. Basta hindi negative reaction. Hindi, okay lang din yung negative reaction Hindi yung sobrang negative, bro. Parang 5% nga lang. Parang siguro. Negative yung context, pero yung pagkakasabi, hindi naman galit, positive. Hindi naman offend, di ba? Parang yung sinabi ko, balita ko, lalakero daw kayo dyan sa Pasay. Totoo ba yun? Parang gano'n. Tapos, parang nasabi siya ng something along the lines of, hindi sino nagsabi sa inyo. Siguro mga nakikilala mo lang. Parang gano'n. Diba? So, nag-qualify siya. Hindi naman siya masyadong nainis. Diba? Parang fun lang, fun vibe. Tapos, I won the conversation. Tapos, from there, pwede ka nang mag-escalate. Diba? Parang kung mag-escalate, guys. Mag-escalate ka ng, either tanong mo yung pangalan, get to know her more. Diba? Pagka binigay niya sa'yo, yung pangalan niya, ano nga palang pangalan mo? Diba? So, yun. Escalate. Yep. Diba? In basic terms, ganun. Ang banter, mga chong. Parang nahihirapan ako parang i-discuss further yung knowledge ko. Parang hindi ko alam kung paano i-share palalo. Di bali next time, pag-aaralan ko. Di maganda yung before episodes tol. Try mo yung
'Di ba, send natin yung topic beforehand. Mhm. Pag-isipan mo na. Kasi tingin ko parang checkmate yun eh. 'Di ba yung checkmate dati, ikaw hindi mo pa pala alam yung checkmate. Pero yung, alam mo na ba? Alam ko na. Kabisado mo na? Hindi pa. 'Di ba dati pag nag-checkmate ako, 5 minutes, ang tagal, 10 minutes, 15 pa ako makaisip ng checkmate. Tapos, nung magaling na ako, parang instant na lang. So, baka ganun yun bro, para mas ma-breakdown mo yung mga nangyayari. No? Be prepared beforehand. Oo. Yun. Ano nga bang... Next topic? Yeah. Hindi, yung... Nasagot na ba natin ng tama yung topic niya? Ba't di siya nire-replyan? Oo. Nasagot na natin. Ganda may picture mo, boy. Diba? Kahit wala ka masyadong itsura. Maganda yung background. Basta maganda yung background mo, mukha kang desente, may patutunguhan, hindi mukha kang tambay, di ba? Kahit di ka pogi, basta may dating ka bro eh, di ba? Pre. Bad boy, bro. Bad boys for life. Bad boys for life, brother. May nagtatanong pre, yung sa pagiging mayabang daw. Paano daw yun parang matimpla? Yung parang paano hindi magmukhang mayabang? So yung nagtatanong, magtunog. Sobrang yabang. Sa tingin ko, lagi niya siguro nakukuha yun, no? Siguro naririnig niya lagi na, pre, mayabang daw ikaw. Tangina, hindi naman, sabi. Gagets ko yan kasi mayabang ako nun eh. Ako naririnig ko palagi, pero hindi naman ako mayabang. Honest lang ako eh. Narinig mo hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Sa delivery siguro. Ay, ngayon, lately, hindi eh. Nakahanap ako ng way paano timplahin eh. Paano ba? Kasi ganito yung nangyari nun eh. So, para siyang family gathering. Para to sa mga overconfident na theorists natin. Oo. Nasa family gathering kami. Sabi nung pinsan ko. Dala niya yung tropa niya eh. Pre, sabi niya. Yung tropa ko kasi, heartbroken, sabi niya. Binasted, sabi niya. Lumapit sa akin yung friend. Sabi nung friend. Pre, paano ba dapat manligaw? Ano bang dapat way sa panliligaw? Sabi. Tapos sabi ko, kung ako kasi yung tatanungin, hindi ko alam eh. Hindi ko pa na-try manligaw. Tapos, yun, umalis na ako. Hindi ko naman talaga alam manligaw eh. Hindi ko pa na-try. Tapos may inutos si mami nun. Tapos sabi nung pinsan ko, pre, nayabangan daw sa yung tropa ko. Sabi niya yun. Sabi, honest lang naman ako. Sabi ko. Tapos the next time na narinig ko yun, ito yung mga last na narinig ko yung mga yun eh. Sabi ko sa sarili ko, paano kaya yun? Diba? Paano mo titimplahin na hindi ka magmukhang mayabang? Although, nagsasabi ka ng something na flex, di ba? Maghalo ka ng negative energy. So, paano yun? Next time nakasama ko sila, sabi nung tropa ko na to sa circle ko na, sabi niya, pre, grabe ang talino nung kaklase ko, pre. Tataas ng grade. Sabi, nakakuha ng 97, sabi. Tapos sabi ko, hindi naman basihan ng pagiging matalino yung school eh. Yung grades sa school. Hindi yan yung basihan ng pagiging matalino. Ako nga, ang grades ko, sakto lang eh. Pero IQ ko 130. Yun, positive yun, di ba? Mayabang yun kung papakinggan. So, lagyan mo ng negative, sabi ko, pagkatapos nun. Yung IQ ko, nasa 130, pero sakto lang yung grades ko. Pero, tangina pre, bagsak ako sa EQ, sa emotional quotient. Doon ako mahina, sabi ko. Sabi mo sa kanya? That way, hindi na siya tunog mayabang. Yung positive mo, hinaluan mo ng negative. Negative, oo. Yung sa akin naman, tol, ginagawa ko pag ganun. I mean, konting advice lang, no? Para sa mga taong overconfident dyan. Kasi, I got that a lot before. I got that a lot before nung sobrang yabang ko. Ngayon, hindi na ako mayabang. Parang confident na lang. Bukod siguro sa podcast, baka mukha ako mayabang dito kasi, syempre, alam nyo na guys, nakamas lang naman. Pero, syempre, sa totoong buhay, hindi naman magandang maging mayabang mga chong tawag dito. Mayabang, siguro mayabang lang ako sa close ko kasi alam naman, parang alam nyo naman yung kaya kong gawin, parang ganun, di ba? Oo, kilala na namin. Kaya mayabang ko sa inyo. Pero sa ibang tao, ang pagiging mayabang mga chong, hindi naman magandang yun, hindi magandang character. Hindi ka nila pagkakatiwalaan, hindi ka din nila masyadong kakaibiganin, di ba? So, mas makatulong sa'yo pag humble ka lang. Yun na, ang isang magandang mindset para sa mga tropang overconfident dyan is, isipin mo kung ba't ka nagyayabang. Parang,
isipin mo, brother, mahilig ako for example, mahilig ako sa Pokemon. Ganon. Sobrang hilig ko yun. Tapos, every conversation, isisingit ko ba yun? Parang, uy, tol, si Charizard, grabe, yung nag-mega-evolve siya X and Y. Hindi alam ng kausap mo. Ganyan, oo. And kahit di mo alam, bro, sasabihin ko sa buong grupo mo, ikakwento ko yung Pokemon paulit-ulit, di ba? Hindi naman ako ganun, di ba? Parang tanga ka na kung ganun ka eh. Pre. Di ba? So, palitan mo yung Pokemon ng yabang. Bakit kailangan mo magyabang? Di ba? Di mo naman kilala yun eh. Ba't kinayabang? Hindi mo naman ako kilala eh. Di ba? Parang ganun eh. Oo. Mabuti na close tayo. Tapos, mag-flex ako sa'yo, mag-i-flaunt ko yung mga superior characteristics ko, mag-gets mo, di ba? Pero pag di mo naman kilala, di mo naman i-open eh. Pre. Tol, grabe yung Naruto, ganyan. Hindi naman ganun yun eh, di ba? Yun isipin nyo guys, di ba? Bakit? Hindi mo naman i-open sa kanya yung Pokemon. Bakit mo i-open sa kanya yung mga superior characteristics? Bakit may fa-flaunt, di ba? Di wag na. Unnecessary, bro. So, ang deal dyan, kung close mo na, tapos nayayabangan pa rin sa'yo, wala na sa'yo yung problema, tol. Nandun na sa kaibigan. Unless yung yabang mo hindi totoo. Yun nga, kapag yung parang sabi mo, pre, kaya ako sa pakin lahat eh. Tangina ako na to eh. Parang ganun tangina, let's be real, pre. Hindi naman lahat kaya mo eh. Parang ganun. Syempre, sa tropa, kahit ilagay mo sa kategoring concerned ka nga eh. Concerned ka sa kanya kasi grabe, masyadong yabang yun. Delikado nga yun eh. Ba, mapahamak eh. Parang sabi nga, kaya ako mag-top 1 anytime. Parang basic. Hindi naman pala niya kaya. Parang alam mo yung yabang lang na hindi totoo. Yun yung pangit na yabang, guys. Kasi ako, hindi ko consider sarili kong mayabang. Before mayabang ako kasi naniniwala ako sa fake it till you make it. Kasi hindi totoo yung mga flex ko. Pero, andun na yung mindset ko. So pangit bro, di ba? Hindi ako nagtagal doon. Siyempre, ginawa kong totoo. Naging sobrang astig ako. Ngayon, hindi na ako mayabang ngayon. Confident na lang ako, bro. Sabi nga nila, pre, honesty is the best policy, di ba? Pero kahit yung pagiging confident, dapat hindi mo rin pinapakita kaagad sa kung sino-sino yun eh. Parang yung confident ka lang ng passive, pero hindi ka confident. I mean, hindi mo pinapakita yung confidence mo in an active way. Parang passive lang, ganun. Oo, 'di ba? Hindi mo naman ipapakita yung Pokemon cards mo kagad, 'di ba? Tsaka yung pagsisinungaling, pre, parang bad habit yan eh. Nakaka-addict yan eh. Talaga. Pag na-try mo magsinungaling, tas gumana, puta, araw-arawin mo na yan eh. Kaya yun, always be truthful, di ba? Yung mga babaeng ang ngayon, nagsisinungaling sa sarili nila. Yung parang pag i-rate mo yung sarili, i-rate nila yung sarili nila, ang sagot nila lagi 10. Di ba? Ano yun eh? Wala nang room for improvement eh. Sige, 10 ka na. 10 ka na eh. Perfect ka na. 10 ka na. Okay. Perfect ka na. Kahit 7 lang naman talaga, di ba? Imbis na tanggapin niya sanang 7 siya para ma-push siyang mag-improve, maging 8, maging 9. Wala eh. Sabi niya 10 siya. Sige, 10 bro. Congrats. 10. 10 sa sarili mo. Ikaw lang may alam. Inaalala yung mga, pre, naiinis ako ng mga pangit. Oo nga. Mayayabang puta. May kunti akong challenge sa inyo. Mga theories kung para sure lang na nakakaabot kayo sa mga later parts of the episode like this one, paki-comment down below. No? Comment kayo, sabihin nyo lang LT o kaya nakaabot ako ganun. Still here bro, parang ganun. Para naman makita namin kung ilan yung mga tumatapos talaga ng vid. Tumatapos talaga ng vid, diba? Siyempre, lalo na ngayon, ginagalingan namin ng sobra yung sa psychological approach. Diba? Nagsiseminars pa kami, nagbabayad pa nga tayo ng mga, kung ano mga courses tungkol sa psychology tsaka sa teaching, ganyan, para lang namin ng maayos yung mga messages namin or yung mga teachings namin maipasa namin ng maayos sa inyo. Diba? Para, tsaka improve, para feedback na din, para okay ba? Yep. Yung pag-advise namin. Di ba? No, dati kasi parang pag nag-advise ako tol, galing sa perspective ng advance. Pre, na ikaw mismo, di ba? Ako mismo. Di ba? Parang na-gets ko na pag may nagtatanong pala sa'yo, ako nga pala, di ba, sagot ko dati,
parang ninakawan ako ng girlfriend, tas ang sagot ko sa kanila, Dapat di na umabot sa ganun mga ganun. ako kasi brother, never hindi ko Oo. na-try eh. Oo, Hindi ko na-try. Pero totoo naman, hindi ko na-try, di ba? pre, pero nangyari na eh. Pero Tas siya yun eh. kunyari, ilagay mo yung sarili mo sa kanya. Kawawa Ano naman. naman talaga pwede niyang gawin, di ba? Oo. So, ganun. Yun yung bago kong approach siya pag-advise kasi parang pangit nung dati. Parang, Nung napag-meetingan nga natin yun, tinitimpla ko na rin eh. Ang mga binibigay ko na lang mga madadaling gawin, mga parang maumpisahan. pero effective, no? Later on, pwede ko namang isingit yung mga advanced, di ba? Balik ba tayo sa online dating o wag na? Wag na. Wag Okay na. yan. Pero yung program, Sana- Gusto ko nga, pakita ko yung 2 days. 400 May picture ka nun. meron. Pati yung 300. Meron din. Sige. Parang proof lang. Ending na ba? Ending na. Sige. League of Furies, we out.